Magandang umaga po sa lahat ng conveners at members ng Risa na Movement. Una sa lahat, nais ko pong sabihin sa inyo na kaisa ninyo ako, hindi lang sa pagsapi ng Risa na Movement, kundi sa pag-pursue ng lahat ng objectives ng grupo, pati na rin ang inyong mga future activities. Nais ko pong sabihin na may dalawang mabigat na dahilan kung bakit napapanahon ang pagtatag ng samahan na kagaya ng Risa na Movement. Una, in light of what's happening ngayon sa Senado at itong upcoming impeachment at marami pang mga destabilization activities, kailangan natin magkaroon ng isang pinuno na siya ang gagabay doon sa iba't ibang grupo ng middle forces. Kailangan natin bantayan ang ating demokrasya dahil sa mga susunod na buwan, susubukan nilang gibain itong ating demokrasya. Ikalawa, itong samahan na itinatag natin, ito na ang magiging panimula ng preparasyon natin tungo sa 2028. Hindi po ito maaga. Kabaliktaran, ito po ay huli na. Ngayon po ang tamang panahon at ito na nga ang magandang panimula. Ngayon po ang tanong, bakit si Senator Risa? Si Risa Hontiveros ang napili nating maging pinuno ng ating samahan dahil siya ay kumakatawan ng mga katangian na nais natin sa isang pinuno ng ating bansa. Bukod sa kanyang mga qualifications na alam na natin kung paano siya nag-excel sa kanyang educational background, bukod pa riyan, through the years, ilang mga advocacies ang itinulak niya na ipinaglaban niya ang iba't ibang sektor ng ating lipunan. Nandiyan na yung mga mahihirap, yung mga manggagawa, ang kababaihan, ang LGBT community, pati na ang kabataan at iba't ibang mga sektor pa. Tapos nakita rin natin ang tapang ni Senator Risa na tumindig laban sa mga makakapangyarihang mga politiko. Simula kay GMA hanggang kay Duterte. Siya, pinaglalaban niya ang karapatan ng bawat Pilipino. Sa madaling salita, si Risa Hontiveros, ipaglalaban ka. Sa tanong naman na kung winnable ba si Risa Hontiveros bilang kandidato sa pagkapangulo o baka sumusuntok lang tayo sa buwan. Alam ko, marami sa inyo, yan ang iniisip sa ngayon. Para masagot yan, ang aming grupo ay nag-conduct ng surveys simula nung January at pangalawa nung April para matrack natin kung ano ba ang lagay ni Senator Risa at ito po ang aming mga findings. Sa unang survey nung January 2026 at si Risa naman ay nakakuha ng 29.4%. Tapos nung nag-conduct muli kami ng survey noong April 2026, tumaas naman si Senator Risa ng 32.5% o nadagdagan siya ng 3.1% in 3 months. Pero ang tatandaan natin na ang winning number is only 51%. Hindi niya kailangan habulin yung 63%. Therefore, ang kailangan na lang habulin ni Risa ay only 18%. At tatandaan natin, 2 years pa ang eleksyon, so meron pa tayong ganung kahabang panahon para magpalakas, magparami, at siguraduhin na makover yung 18% na yan. Alam niyo ba na yung 32.5% na nakuha ni Risa dun sa nakaraang survey ay mas mataas yan dun sa 28% na nakuha ni Leni Robredo nung tumakbo siya bilang presidente noong 2022. Sa madaling salita, mas mataas pa yung sinisimulan na numero ni Sen Risa kaysa dun sa pinagtapusan ni dating VP Leni. Okay? Kaya ito po ang pinangahawakan natin, hindi tayo sumusuntok sa buwan. So dito natin makikita na yung trajectory niya ay tumataas. So magkakaroon tayong muli ng pangatlong survey itong darating na July para matrack natin yung movements. Kaya kailangan natin ang tulong ng bawat isa para mas ma-appreciate natin yung mga numero na pinakita ko sa inyo at para malaman natin kung saan ba nanggagaling yung mga boto dito po sa Luzon, sa NCR
38.3 si Risa. Di kita na nalabanan yan. At tatandaan natin, hindi pa nga nagdedeklara si Risa nito. Tapos sa Region 1, Region 2, at Region 5 ay panalo si Risa. Doon naman sa ibang regions like Region 3, Region 4, di kita na ang labanan. So, doon naman sa Visayas, dito sa Region 6 at saka Region 8, nagdidikita na ng laban. Sa Region 7, sa Cebu, medyo malaki pa rin ang labang, pero nanggaling yan sa 15% si Risa, ngayon 22%. So, tumataas siya. Doon naman sa Mindanao, ito ang kailangan natin na pagtrabahuan within the next 2 years. In short, hindi po ito suntok sa buwan. Kaya po itong gawin. But we need to start now. Tayo ay tumutulak ng hindi lang isang pinuno na maayos at magagaling ang katangian, kundi nagtutulak tayo ng isang pinuno na winnable para sa buong bansa. So, kaya itong gagawin natin at ginawa natin ngayon na pagtatag ng Risa na movement ay napaka-importanting hakbang tungo sa napaka-importanting objective natin na maipanalo ang 2028 elections. Kaya muli, ako po ay nagpapasalamat po sa inyo at sa mga darating na panahon ay magkikita-kita tayo para mapagtulungan natin na ma-accomplish ang mga iba't ibang objectives na sinet natin dito sa ating grupo. Maraming salamat po sa inyo.